Hi everyone! Welcome again to my channel. So for today's video guys ay i-check natin yung mga succulents ko ngayon kasi kagabi is nag-snow ng napakakonti lang. Ayan. Tapos napakalakas din ng hangin hanggang gabi. So yung taklob ng ginawa kong garden, succulents garden, ayan, nilipad na siya dito. So buong magdamag ay walang taklob yung succulents garden ko. Tapos yung mini greenhouse ko naman ay ayan, may konting snow sa ibabaw. So ayan yung hitsura guys. So napakanipis lang ng snow. Maya maya ay matunaw din yan kapag nasikatan na ng araw. So pasok tayo. So ito nga pala yung hitsura sa loob ng mini greenhouse ko. Ayan. So, wala akong hindi ko tinakluban lahat. Tapos, dito naman banda, naglagay ako dito ng frost cloth. Kasi nga, yung plastic ay hanggang dito lang. So, hindi siya umabot dito sa dulo. So, para may tagasalo lang talaga sa tumutulo na tubig. Katulad nito, ayan. Nagiging ice na yung na tumutulong tubig. Tumigas na. Ayan. Tumigas na yung tubig. Tapos dito rin ayan, nag-ice na yung mga tubig dito na tumulo. Kaya kailangan talaga na may tagasalo na tumutulong tubig para hindi mapunta dun sa dahon ng mga succulents. So far yung mga babies ko ay parang okay naman sila. So, ayan, mukhang wala namang na-damage. So, ganito yung hitsura nila tuwing umaga. Mukhang hindi naman sila nilalamig dito sa loob. So, dito naman banda ay parang okay lang din sila. So, i-check natin kung gaano kalamig ngayon. Alas 6 ng umaga. Nasa -4 degree. Ayan. So, sa ganito ka babang temperature ay mukhang okay lang sila. So, kahit yung mga succulents ko na nasa gilid, mas malapit dun sa plastic, ay okay lang din. So, ang lang guys, ay kapag nagkakaroon kayo ng negative degrees, wag na wag ninyong diligan ang inyong mga succulents para maiwasang magkaroon ng frostbite. So, ito nga pala, yung baby niya, Yan, malaki na yung mga babies niya guys. So, dito rin, mayroon din siyang baby dito. Ayan. Baby sa ilalim. So far, habang chine-check ko sila isa-isa ay okay na okay sila. Parang nakaano na sila sa lamig. Naka-adjust na sila dito sa lamig. So, meron tayo ditong parang nag-iba yung kulay. Ito Ito siya. Parang nagiging siya, purple. Yan. Sa sobrang lamig. Parang tayo rin kapag sobrang lamig, yung natin, yung lips natin, nagiging purple. Pero yung mga suyon ko, parang okay naman. Maliban lang dito sa isang soyon, ayan, mayroon siyang mga dot-dot sa dahon. So, mamaya i-check natin ulit kung yung dahon niya, kung okay lang ba yung dahon niya kapag masikatan na siya ng araw. And ito siya is medyo maselan din to siya sa winter. So ayan guys, okay lang din yung ko dito, burustil ko dito, ayan.
hindi siya nagtubig. So, ito nga pala nilagay ko dito kasi nga napansin ko yung mga dahon nitong ebony ko, pati dito sa ibabaw, yung cactus. Ano siya, para siyang pinapawisan tuwing umaga. So, nilagyan ko nitong sa gilid, baka sa sobrang lamig, ayun. Yung dahon niya, parang nagiging, ba yun? Yung singaw ng plastic, ayun, pumunta dun sa dahon. Kaya parang nagtubig yung dahon niya. Yan, parang mukhang may pawis tuwing umaga. So, yung ibang ko naman ay okay lang. Ito naman siya, hindi na siya nagkaroon ng frostbite ulit. Ayan. Nung nakaraan kasi nagka-frostbite din to siya. Nang napakakonti lang. Ayan. Hindi na siya na ng frostbite ulit ngayon. Kahit wala siyang frost cloth sa ibabaw. So, yung mga succulents ko dito sa gilid ay okay lang din sila. Tapos, ito lang yung mayroong frost cloth. Kasi, itong mga frill na to, lalo na to siya, nagka-frostbite dati. Ayan. Yung unang napakalamig talaga dito na nag-negative 3 degrees. So, nagka-frostbite pati ito. So, ngayon, hindi na nadagdagan yung kanyang frostbite sa dahon or yung damage niya sa dahon. So, yung mga nasira nung nakaraan ay unti-unti na siyang nag-dry ang dahon. So, ito rin, ayan. Medyo nangitim din yung dahon niya sa gilid. So, yan yung mga nakaraan pa na na damage. So, hindi na nasundan ulit. So, ito naman siya, dito banda, sinusigurado ko talaga tong takpan kasi ito yung maselan, si Joyce Taruch. Yan, maselan siya. So, kung nakita ninyo, medyo may mga damage na rin siya ng konti. So, ayan yung iba. At ito naman si Ruby Tent. Ayan, napakapula ng dahon ni Ruby Tent, diba? So, dito naman sa mga baby area ay okay lang din sila guys. Kahit wala silang frost cloth ay wala namang na-damage or nagka-frostbite or nagtubig yung dahon nila dahil sa sobrang lamig. Yan yung mga babies ko. Yan, ang ganda ng kulay, no? So, ito hindi ko pa rin na iripat yung iba kasi nga napakalamig na ng panahon. So, nag-stop akong mag-repotting. So, marami akong mga succulents na hindi pa rin na-iripat. So, ito naman si medyo yung dahon niya. Ayan. Parang ba yun? Parang yung dahon niya. Nag-iba yung dahon niya. So, nagkaroon siya ng frost, nanigas yung dahon. So, mamaya i-check natin ulit, kamustahin natin ulit kung bumabalik ba siya sa dati. Tapos, ito namang ginawang arrangement ko ay okay lang din. Walang nagkaroon ng frostbite. So, during winter time, wag na wag ninyong diligan ang inyong succulents, lalo na kapag nagkaroon kayo ng negative degrees sa inyong lugar para maiwasang magka-frostbite or masira yung ugat nila. So, kung gusto ninyo silang diligan, kasi nga, syempre, nangungulubot, pwede ninyong diligan, pero ipasok ninyo sa loob ng bahay. Huwag ninyong iiwan sa labas. Kahit mayroon pa siyang taklob, may posibilidad na masira yung dahon or manigas yung nila, yung ugat nila. So, mas buting nyo na lang, ipasok nyo na lang sa loob ng bahay kapag nagkaroon kayo ng negative degrees para masiguradong safe ang inyong mga halaman. So, mamaya balikan natin mga bandang tanghali. Kamustahin natin ulit yung mga halaman ko dito sa loob ng mini greenhouse. So, ayan. See you soon! So, nandito ulit ako ngayon sa loob ng mini greenhouse ko. So, alas 12:30 ng hapon. So, i-check natin ngayon kung gaano ka
init ngayon dito sa loob. Kasi maganda yung sikat ng araw ngayon. Pero mahangin nga lang. So, nasa 26 degrees na. Ayan. Yung init dito sa loob. Pero kapag ganito kaano naman, ay okay lang sila. Hindi sila nakulob sa sobrang init. Hindi katulad ng summer, na kapag saradong-sarado sila, talagang sila, magtubig, masira talaga yung dahon nila. Para silang niluto dito sa loob ng mini greenhouse. Pero sa ganito na winter, ay okay lang sila. Ayan. Kasi kapag binuksan ko yung pintuan dyan, malakas yung hangin. So, ito, umaalog-alog to. So, natatanggal siya kapag pumapasok dito ang hangin. Kaya, ayun, nakasarado lang yung pintuan. Pero, okay naman sila. Ayan. Kahit yung mga babies ko dito sa gilid, okay din. So, kung napansin niyo medyo malaki na nga pala sila. Ayan. Ito parang nasira yung dahon. Nag-dry lang pala yung dahon, guys. Wala naman siyang mga yung ba ito? Yung kinain ng mites. So kahit winter, meron pa ring mites kasi nga mainit dito sa loob ng mini greenhouse. So ayun, nagpo-produce pa rin ng mites, guys, kahit winter time. Yan. So si nga pala to siya, si avocado cream. Tapos si Orpit, yung mga baby niya, naglakihan na rin. Ayan, malaki na yung mga babies. Ayan, kung makita niyo, ikutin natin. Ayan, malaki na yung mga babies, guys. Ito, malaki na. So, alam nyo ba, napansin ko sa mga succulents ko ngayon, habang tumatagal sila dito sa akin, ay hindi na sila ganoon kaalagain sa winter time. Hindi katulad dati talaga na doble-doble yung takip nila. Dati meron pa akong frost cloth and then meron din silang kumot. Yung kumot talaga na ginagamit namin. So, and then meron din silang plastic ganito dati. And then meron din akong maliban sa plastic, meron din ganito. Ayun, doble-doble yung ko sa kanila dati nung nag-umpisa pa lang ako mag-succulents. Yung first 3 years ko na mag-succulents. Ayun. Doble-doble yung nila sa ibabaw. So, ngayon, ganito na lang talaga sila. Ayan, hindi ko na sila tinatakpan. Kung nakita nyo naman kaninang umaga, di ba? Pili lang yung may takip sa kanila. Ayan, pero dito banda wala nang takipan. And kung nakita ninyo yung last year na mga video ko, lalo na yung winter time, meron pa silang frost cloth. Ayan, meron pa akong nilagay dito na frost cloth. Yung nasa luma pa silang mini greenhouse. Ito kasi yung mini greenhouse ko ngayon, di ba bagong gawa. So yung luma kong mini greenhouse ay meron silang frost cloth and then meron din silang ganito. Ayan, naglagay din ako ng ganito para yung lamig talaga, sila sa frostbite, hindi sila masira. Pero sa ngayong taon, first time kong hindi sila lagyan ng frost cloth. Ayan, kahit meron akong naka-ready na frost cloth para sa kanila, hindi ako naglagay ng frost cloth. So, wala din akong nilagay na dito sa ilalim. Ayan, kung nakita ninyo, ayan direct lang talaga sa sa lupa. Walang mga sapin. Hindi katulad doon sa ko dati sa last year na mini greenhouse ko, naglagay ako ng sapin dito, nakatulad nito. Yan. Para yung singaw lang talaga sa lupa kasi basa yung lupa, 'di ba?
Tapos sumisingaw yung ano sa gabi. So ngayon wala. Talagang ganito lang. So habang tumatagal sila, nag-a-adapt sila dito sa lugar ko. Hindi na sila ganoon ka alagain sa winter. Ang winter talaga ang medyo ano ba yun? Matrabaho kasi kailangan mong magtakip and then kailangan mong tanggalin. Ayan. So, ako ngayon is hinahayaan ko na lang silang ganito. Ayan. At wala rin ditong guys, yung ano ba yun? Yung heater. Wala akong gamit na heater. Kasi kung may gamit akong heater, nakita nyo naman yung kaninang umaga na may snow, hindi natunaw yung snow sa ibabaw ng nila. Ano ba yun? Yung dito sa mini greenhouse ko. Yan. So far okay silang lahat. Yan. Meron ding mangilan-ngilan na katulad dito kanina. Ito siya. Kung napansin niyo kanina na medyo siya, para siyang nagiging purple. Ngayon, yan. Okay naman, bumabalik sa dati. At medyo meron siyang frostbite sa gilid ng dahon. Pero siya lang din naman yung may frostbite. Yung kasamahan niya ay okay naman. Kung nakita niyo yung mga dahon niya sa gilid, nagpipink pa rin. Ayan, maganda pa rin yung kulay. Walang damage. Ayan. Yun lang yung ito lang yung may damage. Tapos yung suyon ko na may dot sa dahon kaninang umaga, ayan, bumabalik na siya sa dati. Yan. So, ito lang yung sinusigurado ko talaga na hindi masira. Ito kasi wala pa akong meron naman akong na-propagate, kaya lang maliit pa kasi, hindi pa siguradong siya, magiging ganito kalaki. Ayan. Baka pagdating ng summer, ayun, masira. So, ayun, isinisigurado ko lang to kasi sayang kung masira tong Dixpin ko. So, sa ngayon, hindi na nadagdagan yung frostbite niya. Ayan. Yung dati kasi nagka-frostbite tong dahon. Ayan, nangitim na yung Tapos, ayan, unti-unting nang nag-dry. Pero yung bagong dahon ay okay naman. Ayan. Ito din, medyo maselan din. So, wala pa ako nitong propagation. Soon, kapag hindi na sobrang lamig, ayan, ika-cuttings ko. So yun guys, mayroon akong mga cuttings. Ito si Fiona, kinatings ko. Wala pa siyang ugat. Ayan, hindi pa siya nag-produce ng ugat. So medyo na to, medyo matagal na. Na siguro to, 2 buwan. Ayan, mula nung kinatings ko. And nandito lang siya nakalagay sa ibabaw kasama ng si Chiefukubini. Ayan. Tapos mayroon din ako dito. Ito. So wala pa rin siyang ugat. Ayan. Paminsan-minsan chine-check ko kung may ugat na siya, pero ayan, hindi pa rin siya nag-produce ng bagong ugat. Pero marami na siyang baby. Ayan, may 3 baby na siya. Hindi ko alam kung may baby siya sa ilalim kasi hindi ko ginagalaw yung dahon. Ayan. So, may 3 na. Itong isa dito is naipit. Naipit sa dahon na to. At dito naman, wala siyang baby sa ilbabaw. Ayan. Pero yung mga babies niya nandun sa ilalim. Nasa ilalim ng stem. Ayan oh. At ito rin, wala pa siyang ugat. Wala pang bagong ugat, pero mayroon siyang parang pink dito. Dito mayroon siyang Ayan. So, baka na yan, baka ugat na. So, yun guys. Dito rin. Ito, kinatings ko rin. Wala rin siyang ugat. Yan. Ito kasi is nagkakaroon siya ng mga dry leaves dito sa dito sa banda. Yung dry leaves niya wala sa ilalim nandito, kaya hinedcut ko. Yan. Para ma-reset siya. At yung naman,
Munro. Ayan, kinatings ko din to siya guys. Meron na siyang ano. Ito siya mas late kung hinedcut kaysa dito. Mas nauna to sila. Ito siya, mas nauna to. Tsaka ito. Tapos, ito naman, ano na to siya. Ito na yung huli. Ayan. So, may mga baby na siya. Mas, ano pa siya, mas, ano ba yun? Mas mabilis pa siyang nagkaroon ng mga babies. Ayan, oh. May baby siya sa ilalim ng dahon. Mayroon din dito. Mayroon din dito sa, ano, sa ilalim. Malaki na. Mayroon din dito. Ayan. Mayroon din dito sa kabila. Ito naman, ang ano neto is, yung rosette niya. Nandito yung rosette sa ilalim. Nasisira yung rosette. Ito. Ito, oh. Ito yung rosette niya, guys. Ayan, nasisira. So, kung napansin niyo, ayan, oh. Pumapangit yung rosette niya, kaya hinedcut ko. Tapos, ito yung mga dahon na natanggal ko dito. Dito, tsaka dito sa puno. Ito yung mga dahon niya. So, ito hindi na to siya pwede. Ayan. Pangit yung pagkatanggal. Hindi na to mag-produce ng suloy. Pati ito. Ayan. So, tinabi ko lang, baka sakali. Tapos, ito, ayan, namumula na siya. So, papunta na tong mag-ano ng baby. So, hindi ko pa rin naitusok. Ayan, yung iba nandito. Malaki na yung mga babies nila. Ayan. So, yun guys, ang update sa mga hinedcut ko. Hindi ko alam kung mayroon pa ba akong hinedcut dito. Hindi ko lang napansin or saan ko na nilagay. Tapos meron din dito. Ito naman hindi ko to siya hinedcut, kundi ay nasira to nung summertime. Ito yung nagkaroon ng ano dito, yung ano ba yun? Sunburn sa ibabaw. Nasira yung rosette niya kasi nagka-sunburn. So, ito na yung hitsura ng ano niya. Yan, kung nakita ninyo, ang dami niyang baby sa marami siyang babies. Meron din sa ilalim. Yan. So, hindi ko alam kung mag-produce pa siya ng mga baby. Meron din dito. Maliit pa guys, dito sa Yan, marami siyang babies. Ang kulay nga pala niya, ano siya? Kung napansin niyo, ayan, dilaw yung kulay niya. Itabi natin dito kay Ayan. Diba? Dilaw ang kulay nito. Itabi natin sa ibang para mapansin yung pagkadilaw niya. Ayan. Talagang dilaw siya guys. Hindi siya hindi siya green. Dilaw yung kulay. Ayan. So, yun lang guys. And doon naman sa gilid, okay lang sila dyan sa gilid. Walang mga, Walang mga na-damage. Yan. Walang mga frostbite. Meron pala akong, kung gusto ipakita sa inyo. Nandito. Ito yung kinatings ko na Marcos galing doon sa ginawa kong garden. Hindi ko pa na itanim. Ayan. Ito sila. So, yung mga dahon. Hindi ko tinapon yung mga dahon kasi gusto ko ring i-leaf propagation kung ano yung hitsura. Lang naman to siya. Madali lang din naman to siyang magkaroon ng baby kasi sa mga ibang arrangement ko, mayroon akong mga sinisingit-singit na mga dahon. Yung mga ganito, tapos nilagay ko lang sa mga katulad nito, halimbawa ganito, ilagay ko lang dyan. Hanggang mag-produce lang din siya ng baby. Ayan. So, ngayon, gusto kong i-propagate. Ayan. I-propagate sa dahon. Talagang sinasadya kong i-propagate sa dahon na pwede namang cuttings. Pero kung gusto niyo mabilisan, ayan. Sa cuttings ninyo i-propagate, mas mabilis. Ayan. So, ayan. Gusto ko lang mag-experiment ng mga bagay-bagay. Ayan. I-enjoy ang mga bagay-bagay sa mundo. Tapos, yung nga pala, yung dito. Ayan, okay na siya guys. Bumalik na siya sa dati. Ayan, si Vera Higgins.
Tapos, yung dito naman, okay lang to sila dito. Walang mga frostbite dito banda. Yan, pati dito. Yan, so far okay lang yung mga ano ko dito sa dito banda. Yan, kahit nasa gilid sila ng plastic, mas malapit sila dyan sa gilid. Kasi mas malamig dyan sa gilid kaysa dito sa bandang gitna. Ayan. So, yun lang guys, yung ano natin, latest update natin dito sa mga succulents ko. Yan. Yung mga ano ko nga pala, mga hawarteya ko, nandito lang din sila. Hindi ko na nga pala sila tinatakpan. Ganyan lang din sila. Medyo maselan kasi itong hawarteya kapag na ano sila, nagkaroon sila ng frostbite. Talagang masisira. Katulad nito, ayan, nagde-dry. Ayan. So, ayan, okay lang sila guys. So far, dito sa ilalim. Yan. So, thank you so much for watching and please don't forget to subscribe and like to my channel. Sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel at i-click nyo na rin ang bell button para ma-update kayo pag nag-upload ako ng bagong video. Thank you so much for watching and see you on my next video. Bye-bye!